Inay, parang awa mo na. Ito lang ang paraan para mabuhay ang anak ko, para hindi niya danasin ang hirap na dinanas ko. Ang mga salitang yon, kahit 17 taon na ang lumipas, ay parang sariwang sugat pa rin sa puso ni Maria Dalisay. Araw-araw, gabi-gabi, bumabalik sa alaala niya ang desperadong mukha ng kanyang anak na si Lara. Ang mahigpit na pagkakahawak nito sa kanyang kamay sa loob ng isang maliit at madilim na silid sa ospital. Ang amoy ng gamot, ang mahihinang yak ng 2 sanggol, at ang bigat ng isang desisyon na habambuhay niyang pagsisisihan. Ngayon, nakatayo sa may siwang ng pinto ng kanilang masikip na paupahan, pinapanood ni Maria ang apo niyang si Elena habang maingat nitong sinusubuan ng lugaw ang may sakit na si Lara. Bawat ngiti ni Elena, bawat pag-aalala sa maganda nitong mukha ay isang patalim na tumatarok sa kanyang kaluluwa. Ang batang ito, ang batang pinalaki nila sa hirap, ay dapat sanang isang prinsesa ngayon. Dapat sana ay hindi niya problema ang pagbili ng gamot o ang pambayad sa upa. Okay ka lang, Nay? Masarap ba ang luto ni Elena? Tanong ni Lara. Ang boses ay mahina at halos pabulong na dahil sa patuloy na pag-ubo. Ngumiti si Elena, isang nangiting nagpapaliwanag sa buong kwarto. Siyempre naman po, Nay. Special yan. May kasamang pagmamahal. Napayuko si Maria. Pagmamahal, iyon na lang ang kaya nilang ibigay. Ngunit sapat ba ang pagmamahal para gamutin ang isang malubhang karamdaman? Sapat ba yon para burahin ang kasalanang matagal na nilang itinatago? Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalala ang sakit ni Lara. At sa bawat paglala ng sakit nito, lalong lumalaki ang takot sa dibdib ni Maria. Ang takot na isang araw, hindi na nila kayang itago ang lahat. Na isang araw, babalikan sila ng nakaraan. Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad patungo sa maliit na lababo. Hinawakan niya ang malamig na gripo, nagbabaka sakaling mapalamig din nito ang nag-aalab niyang kaba. Ilang sandali pa, narinig niya ang masayang boses ni Elena mula sa likuran. Lola, Nanay, may maganda po akong balita. Napalingon si Maria. Nakita niya ang nagniningning na mga mata ni Elena, ang ngiti nitong abot hanggang tenga. Sa isang saglit, nakalimutan niya ang lahat ng kanyang pangamba. Ang kaligayahan sa mukha ng kanyang apo ay sapat na. Ano yon, anak? Tanong ni Lara. Sinusubukang bumangon. Humakbang si Elena papalapit, hawak ang isang sobre. Ang puso ni Maria ay biglang nagsimulang kumabog ng malakas. Lola, natanggap po ako. Masayang pahayag ni Elena. Natanggap po ako bilang kasambahay sa mansyon ng mga Santos. Ang nangiti sa labi ni Maria ay unti-unting naglaho. Nabitawan niya ang basong hawak niya. Ang tunog ng nabasag na salamin sa sahig ay kasabay ng pagbasag ng kanyang mundo. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila ninakaw. Ang mansyon ng mga Santos, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kasinungalingan. Ang lugar kung saan nakatira ang tunay na pamilya ni Elena. Napatingin siya sa gulat na mukha ng kanyang apo at pagkatapos ay sa nag-aalalang mukha ni Lara. Hindi niya marinig ang kanilang mga tanong. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso. Isang mabilis at nakakabinging pagtambol na nagsasabing tapos na ang lahat. Napahawak siya sa kanyang dibdib, ang mga matay ng lalaki sa takot. Sa isip niya, isang pangungusap lang ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw. Diyos ko, nagsisimula na ang kinatatakutan ko. Ang dambuhalang gate na bakal ay bumukas na parang isang malaking bibig. Handang lamunin ng buo ang sino mang maglakas loob na pumasok. Napalunok si Elena habang tinatahak ng sinasakyan nilang van ang mahabang daanan na napapaligiran ng perpektong pagkakatabas ng mga halaman. Sa dulo ng daan ay naroon ang mansyon. Hindi ito isang bahay lang.
Isa itong palasyo na nakikita niya lang sa mga pelikula. Napakalaki, napakaputi, at napakakintab ng lahat. Dito na tayo, sabi ng driver. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang hawak niya ang kanyang maliit na bag. Para sa'yo ito. Nay, para sa'yo. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isip. Isang babaeng medyo may edad na at nakasuot ng uniforme ang sumalubong sa kanya sa pinto. Ikaw si Elena? Tanong nito. Opo, mabilis niyang sagot. Ako si Manang Belen, ang head of household staff. Halika, sumunod ka sa akin. Bawat hakbang ni Elena sa loob ng mansyon ay parang isang panaginip. Ang sahig ay sobrang kintab. Kaya niyang makita ang sarili niyang refleksyon. Ang chandelier na nakasabit sa kisame ay mas malaki pa sa buong sala nila. Ito ang mga patakaran dito, sabi ni Manang Belen habang ibinibigay sa kanya ang listahan. Bawal mag-ingay, bawal humawak sa mga bagay na hindi mo dapat hawakan, at higit sa lahat, laging mong tatandaan kung nasaan ang iyong lugar. Tumango lang si Elena, medyo nasaktan sa huling sinabi nito. Dinala siya sa kusina, sa library, sa hardin, at sa wakas, sa kanyang magiging kwarto. Maliit lang iyon, pero mas malinis at mas maayos kumpara sa tinutulugan niya sa kanilang inuupahan. Magbihis ka na. Mamaya, ipapakilala kita kay Doña Carmela. Ang pangalan pa lang ay nagdulot na ng kaba sa dibdib ni Elena. Ang may-ari ng lahat ng ito, nang makaharap na niya si Doña Carmela sa sala, pakiramdam ni Elena ay lalo siyang lumiit. Ang ginang ay napakaganda at elegante. Nakaupo sa isang sofa na parang isang reyna sa kanyang trono. Ang mga mata nito ay mapanuri, halos tumatagos sa kanyang pagkatao. So, you are the new help, sabi nito sa malamig na boses. I expect nothing but perfection, Elena. Sa pamamahay na ito, lahat ay may kanya-kanyang lugar. Gawin mo ng maayos ang trabaho mo at mananatili ka rito. Understand? Opo, ma'am. Halos pabulong na sagot ni Elena. Biglang may bumaba sa engrandeng hagdanan. Isang dalaga na kasing edad niya, maputi, at may buhok na alon-alon. Ito na siguro ang anak ng mga Santos, si Amira. Ma, have you seen my sketchpad? Tanong nito, hindi man lang tumitingin kay Elena. Amira, this is Elena, the new helper. Pakilala ni Doña Carmela. Doon lang napatingin sa kanya si Amira. Ngumiti si Elena, pero isang matipid na tango lang ang isinukli nito bago muling hinarap ang ina. Sa isang saglit, sa likod ng magandang mukha nito, nakita ni Elena ang isang pahiwatig ng kalungkutan sa mga mata nito. Kinagabihan, habang naglilinis ng sala, nakita ni Elena si Amira na nakaupo sa may hardin, mag-isang nagdodrawing. May dala itong isang tasa ng tsa. Ilang sandali pa, aksidenteng natabig ni Amira ang tasa at natapon ang laman nito sa kanyang ginuguhit. Ah! Inis na sigaw ni Amira. Kinuha niya ang basang papel at walang awang nilukot ito bago itinapon sa damuhan. Nag-aalangang lumapit si Elena. Mama Mira, okay lang po kayo? Hindi sumagot si Amira. Nakayuko lang ito. Pinulot ni Elena ang nilukot na papel. Dahan-dahan niya itong binuklat at pinagpagan. Isa itong sketch ng isang malungkot na ibon sa loob ng isang hawla. Kahit lukot at basa, napakaganda ng pagkakaguhit. Sayang naman po. Ang ganda po ng drawing ninyo, sabi ni Elena nang may tunay na paghanga. Nag-angat ng tingin si Amira. Tila nagulat sa kanyang sinabi. Talaga? Opo, may talento po kayo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Amira sa unang pagkakataon. Nang gabing iyon, bago matulog, tinawagan ni Elena ang kanyang ina sa lumang cellphone niya. Nay, kamusta po kayo? Nakainom na po ba kayo ng gamot? Oo, anak. Ikaw, kamusta ka dyan? Okay lang po ako, Nay. Huwag po kayong mag-alala.
Magpapadala po ako ng pera sa katapusan, masayang sabi ni Elena. Kahit na ang puso niya ay puno ng pangungulila. Mahal na mahal ko po kayo. Pagkababa niya ng telepono, humiga siya sa kanyang kama. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Napagod siya sa unang araw, pero puno siya ng pag-asa. Maya-maya pa, may narinig siyang mahinang katok sa kanyang pinto. Sino naman kaya iyon? Nag-aalangan siyang bumangon at binuksan ito. Nagulat siya nang makita kung sino ang nasa labas. Si Amira. Nakatayo ito roon, nakasuot ng simpleng pantulog at hindi na mukhang striktang mom na nakilala niya kanina. Sa liwanag ng ilaw mula sa hallway, kitang-kita niya ang kalungkutan sa mga mata nito. Nagbaba ito ng tingin at naglaro sa dulo ng kanyang damit. Pwede ba? Nagsalita ito ng mahina, halos hindi marinig. Pwede ba tayong maging magkaibigan? Hindi alam ni Amira kung saan siya humugot ng lakas ng loob para itanong iyon. Pwede ba tayong maging magkaibigan? Ang mga salitang iyon ay kusa na lang lumabas sa bibig niya, dala ng isang kalungkutang hindi na niya kayang sarilinin pa. Sa mansyon na ito, lahat ay meron siya. Mga mamahaling damit, masasarap na pagkain, kahit anong material na bagay na hilingin niya. Pero ang lahat ng iyon ay walang kwenta. Araw-araw, ang tanging kasama niya sa hapagkainan ay ang nakakabinging katahimikan at ang mga paalala ng kanyang ina. Amira, sit straight. Amira, use the correct fork. Amira, you are a Santos, act like one. Pero si Elena, iba. Di siya. Sa simpleng papuri nito sa kanyang drawing, naramdaman ni Amira ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Pagtanggap. Kaya naman sa mga sumunod na araw, si Elena ang naging lihim niyang kanlungan. Nagpapanggap siyang may kailangan, magpapatulong sa pag-aayos ng gamit. Pero ang totoo, gusto niya lang ng kausap. Isang taong nakikinig ng walang panghuhusga. Isang hapon, habang wala ang kanyang mga magulang, dinala niya si Elena sa isang lugar, sa mansyon na walang ibang nakakaalam. Isang lumang bodega sa likod ng hardin na ginawa niyang art studio. Wow! Tanging nasabi ni Elena pagbukas ng pinto. Ang loob ay puno ng mga painting, iba't ibang mukha ng tao, mga tanawin, mga imahe na sumisigaw ng iba't ibang emosyon. Ito ang mundo ni Amira, ang tunay niyang mundo. Pinagbabawalan ako ni Mama na magpinta, mahinang sabi ni Amira habang hinahaplos ang isang canvas. Sabi niya, it's a waste of time. Dapat daw ay business management ang pag-aralan ko. Pero dito po kayo masaya, sabi ni Elena. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa. At napakagaling ninyo po. Ang mga salitang yon ay musika sa pandinig ni Amira. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may isang taong nakakaintindi sa kanya. Ngunit ang kanilang namumuong pagkakaibigan ay hindi nakaligtas sa matalas na mga mata ni Doña Carmela. Isang araw, habang nagtatawanan sila sa hardin, biglang lumitaw ang kanyang ina. Amira. Ang boses nito ay kasing lamig ng yelo. Agad na napawi ang nangiti sa labi ni Amira. What are you doing wasting time here? At ikaw? Baling nito kay Elena. Hindi ba't marami kang dapat gawin sa loob? Napayuko si Elena. Pasensya na po, ma'am. Akmang aawayin ni Amira ang ina nang biglang magsalita ulit si Elena. Kasalanan ko po, Ma'am Carmela. Nagpaturo lang po ako kay Ma'am Amira kung paano alagaan itong mga rosas. Sabi po kasi niya, paborito ninyo daw po ito. Natigilan si Doña Carmela. Tumingin ito sa mga rosas pagkatapos ay sa kanila, bago tumalikod ng walang imik. Naiwan silang dalawa. Tumingin si Amira kay Elena. Hindi makapaniwala. Kakilala pa lang nila, pero ipinagtanggol ng siya nito. Isang bagay na hindi kailanman ginawa ng kahit sino para sa kanya. Salamat, pabulong niyang sabi. Ngumiti lang si Elena. Kinagabihan, bago umuwi si Elena sa kanilang bahay para sa kanyang day off, pinuntahan siya ni Amira
Sa kanyang kwarto, may inabot siyang isang maliit na bagay, isang silver na hair clip na may disenyong bulaklak para sa'yo, sabi ni Amira. Thank you, gift. Kinuha yon ni Elena. Habang hawak niya ang malamig na metal, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang puso. Isang pakiramdam na pamilyar, na parang matagal na niyang pag-aari ang bagay na yon. Isang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Salamat po, Ma'am Amira. Lingid sa kanilang kaalaman, sa pagpasok ng isang mamahaling kotse sa gate, ang kanilang tahimik na mundo ay malapit ng magulo. Dumating si Don Augusto Santos, ang ama ni Amira, mula sa isang business trip. Pagpasok niya sa mansyon, sakto namang paalis na si Elena. Nagkasalubong sila sa may pintuan. Good evening po, sir. Magalang na bati ni Elena. Ngumiti si Don Augusto. Ngunit nang mapagmasdan niya ang mukha ng dalaga, ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala. Napakunot ang kanyang noo. Pumasok siya sa loob. Ngunit ang tingin niya ay nakasunod pa rin kay Elena habang ito'y papalayo. Carmela, tawag niya sa asawa na sumalubong sa kanya. Welcome home, mahal. Hindi pinansin ni Don Augusto ang pagbati nito. Ang kanyang mga mata ay seryoso, nakatitig sa kawalan na tila may malalim na iniisip. Nakikita mo ba ang nakikita ko, mahal? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pagtataka. Ang mga mata ng batang yan, ang bagong katulong. Huminto siya saglit bago idinugtong ang mga salitang magiging simula ng lahat. Kamukhang kamukha mo noong dalaga ka. Ang bawat pag-ubo ni Lara ay parang pag-uga sa pundasyon ng kanyang kaluluwa. Sa gabi, kapag ang katahimikan ay binabasag lang ng tunog ng kanyang hirap na paghinga, doon siya dinadalaw ng mga bangungot. Ang malamig na sahig ng ospital, ang dalawang kuna na magkatabi, ang dalawang sanggol na halos magkasing bigat, ang sarili niyang tinig, basag at desperado habang nakaluhod sa paanan ng kanyang ina. Inay, ito lang ang paraan. Nagising siyang humahabol sa kanyang hininga. Ang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang buong katawan ay basa ng malamig na pawis. Napatingin siya sa paligid ng masikip na kwarto. Madilim pa. Wala pa si Elena. Nasa mansyon pa ito, naglilingkod sa pamilyang dapat sana ay pamilya niya. Isang panibagong ubo ang kumawala sa kanyang dibdib, mas malakas, mas masakit. Ilang sandali pa, isang malakas at tiyak na katok sa kanilang manipis na pinto ang gumambala sa katahimikan ng umaga. Sino naman kaya iyon? Hindi niya inaasahan ang kahit sinong bisita. Imposibleng si Elena dahil mamayang hapon pa ang uwi nito. Sino yan? Mahina niyang tanong. Walang sumagot. Isang katok pa, mas may diin ngayon. Nanginginig siyang bumangon. Isinukbit ang isang lumang kumot sa kanyang mga balikat at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang taong nakatayo sa labas ay hindi na babagay sa lugar na ito. Nakasuot ito ng mamahaling suit, ang sapatos ay makintab na parang salamin, at ang amoy ng pabango nito ay tila sumasakop sa buong hangin. Ngumiti ito, isang ngiting hindi umabot sa mga mata nitong kasing lamig ng yelo. Nanigas si Lara sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila bumagsak sa kanyang mga paa. Ricardo. Kamusta na, Lara? Sabi nito sa malambing ngunit nakakakilabot na boses. Ang tagal din nating hindi nagkita. Anong ginagawa mo rito? Nanginginig niyang tanong. Sinusubukang isara ang pinto, pero hinarangan ito ng paa ng lalaki. Nabalitaan kong may sakit ka raw, sabi ni Ricardo. Ang mga mata ay nililibot ang kabuuan ng kanilang kahabag-habag na tirahan. At nabalitaan ko rin na ang anak mo ay nagtatrabaho na ngayon sa mga Santos. Bawat salita niya ay isang dagok sa dibdib ni Lara. Alam niya, paano niyang nalaman? Umalis ka na, sabi ni Lara, nagbabanta. Tumawa lang si Ricardo, isang tawang walang kagalakan.
Pumasok ito sa loob at pakiramdam ni Lara ay dinumihan nito ang kanilang munting espasyo. "Diretsuhin na kita, Lara. Kailangan ko ng pera," sabi nito habang pinapagpagan ng isang upuan bago umupo. "Isang malaking halaga." "Wala akong pera," sigaw ni Lara na sinundan ng malakas na pag-ubo. "Demonyo ka! Lubayan mo na kami." "Huwag mong isipin na nakalimutan ko na ang utang mo sa akin," seryosong sabi ni Ricardo na wala na ang nangiti sa kanyang mukha. "Tinulungan kitang isakatuparan ang plano mo noon. Tinulungan kitang iligtas ang anak mo mula sa kahirapan. Ngayon, oras na para maningil." "Wala akong ibabayad sa'yo." Tumayo si Ricardo at lumapit sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang baba at pilit na itiningala ang kanyang mukha. "Kung wala kang pera, baka naman ang mga santos ay meron. Sigurado akong magbabayad sila ng malaki para malaman ang katotohanan na ang prinsesang inaalagaan nila sa loob ng 17 taon ay isang pekeng santos." Naramdaman ni Lara ang pag-init ng kanyang mga mata. "Huwag, Ricardo. Parang awa mo na." Binitawan siya nito. "Bibigyan kita ng 1 linggo." Nang nasa may pinto na ito, bigla itong huminto at may kinuha sa kanyang wallet. Isang luma at kupas na litrato. Iniabot nito iyon kay Lara. Ang litrato nilang dalawa nung mga bata pa sila, nung mga panahong puno pa ng pangarap at kasinungalingan ang kanilang mga puso. "Ibigay mo yan kay Amira." Bulong nito. Ang hininga ay malapit sa kanyang tainga. "O baka dapat sabihin kong Riva?" Nanlaki ang mga mata ni Lara. Baka sakaling maalala niya kung sino ang tunay niyang ama. At sa pag-alis ng demonyo mula sa kanyang nakaraan, naiwan si Lara na nakatayo roon. Hawak ang litrato, gumuho ang buong mundo. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono. Nanginginig ang mga daliri habang dinadial ang numero ng kanyang ina. Nang sumagot ito, hindi na niya napigilan ang paghagulgol. Inay, tulungan mo ako." Nagbalik na siya. Nagbalik na si Ricardo. Ang sumunod na linggo ay ang pinakamasaya para kay Elena. Sa loob ng mansyon, tila ba ang pagkakaibigan nila ni Amira ay isang sikretong hardin na sabay nilang dinidiligan araw-araw. Nagkukulitan sila habang naglilinis, nagkwekwentuhan sa gabi, at kung minsan ay nagpupuslit pa ng pagkain mula sa kusina. Ang malamig na mansyon ay unti-unting nagkakaroon ng init. Isang gabi, inanunsyo ni Don Augusto na mayroon silang importanteng bisita para sa hapunan. Isang business partner daw at pinsan na rin ng pamilya. Kaya naman, abala ang lahat sa paghahanda. Nang dumating ang bisita, si Elena ang naatasang magbukas ng pinto. Isang matikas at nakangiting lalaki ang bumungad sa kanya. Ang mukha nito ay pamilyar. "Magandang gabi po," bati ni Elena. "Magandang gabi, Hija," sabi ng lalaki. Ang ngiti nito ay lalong lumapad. Ito yung lalaking minsan na niyang nakita sa labas ng kanilang bahay. Ang lalaking naghatid ng takot sa kanyang nanay Lara. Pero siguro ay nagkakamali lang siya. "Ricardo, mabutit nakarating ka." Masayang salubong ni Don Augusto. "Sir Ricardo pala ang pangalan niya," bulong ni Elena sa sarili. Sa hapagkainan, nakatayo si Elena sa isang sulok, handang mag-asikaso. Pinagmasdan niya ang pamilya Santos kasama ang kanilang bisita. Mukha silang perpekto, parang isang larawan mula sa isang mamahaling magazine. "Napakasarap ng hapunan, Carmela," puri ni Ricardo. "Sino ang nagluto?" "Ang aming cook, syempre," sagot ni Doña Carmela. Ngumiti si Ricardo at umiling. "Hindi. Iba ang lasa nito. May magic touch. Parang luto sa bahay." Tumingin ito sa direksyon ni Elena. "Ikaw ba ang tumulong magluto, Hiha?" Nagulat si Elena. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. "Oo po, sir. Ako po ang nagtimpla ng sarsa." Pumalakpak si Ricardo. "Sabi ko na nga ba, napakagaling." Napangiti si Elena. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakatanggap ng ganoong papuri
mula sa isang importanteng tao. Pero hindi lahat ay masaya. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya ang kanyang Lola Maria na papalapit dala ang turin ng sabaw. Ang mga kamay nito ay nanginginig at ang mukha ay putlang-putla. Nang magtama ang mga mata ni Ricardo at ng kanyang lola, biglang nabitawan ni Maria ang mainit na sabaw at tumapon ito sa braso ni Ricardo. Aray! Naku, pasensya na po. Diyos ko po. Nagpapanik na, sabi ni Maria. Agad na lumapit si Elena para tulungan. Ngunit bago pa man siya makalapit, nakita niya ang isang bagay na nagpatindig ng kanyang balahibo. Isang saglit lang iyon, pero kitang-kita niya. Ang mga mata ni Ricardo, habang nakatingin sa kanyang lola, ay puno ng pagbabanta at galit. Pero sa isang iglap, nagbago ito. Ngumiti ulit si Ricardo. Ayos lang, manang. Mainit lang. Ako na po ang bahala. Ang insidente ay mabilis na nalimutan ng lahat, pero hindi ni Elena. Kinagabihan, habang nagliligpit siya sa kusina, pumasok si Ricardo. Elena, hindi ba? Opo, sir. Huwag kang mag-alala sa lola mo. Alam kong hindi niya sinasadya. Sabi nito sa mabait na boses. Lumapit ito sa kanya. Nabalitaan ko ang tungkol sa nanay mo. Malubha raw ang sakit? Tumango si Elena. Nagtataka kung paano nito nalaman. Opo, sir. Kung kailangan mo ng tulong, anumang tulong, huwag kang mag-atubiling sabihin sa akin. Tinapik nito ang kanyang balikat. Isang alon ng pasasalamat ang bumuhos sa puso ni Elena. Sa gitna ng lahat ng problema, isang estranghero ang nag-aalok ng tulong. Salamat na marami po, Sir Ricardo. Ang bait niyo po pala. Ngumiti lang ito at lumabas na ng kusina. Mula sa may hagdanan, walang imik na pinapanood ni Amira ang lahat. Hindi niya gusto ang paraan ng pagtingin ni Ricardo sa pamilya niya. Hindi niya gusto ang mga ngiti nitong tila may itinatagong lason. At lalong hindi niya gusto ang paraan ng paglapit nito kay Elena. Nang paalis na si Ricardo, napansin ni Elena na naiwan nito ang kanyang itim na briefcase sa sala. Sir Ricardo, naiwan niyo po ito. Sigaw niya habang nagmamadaling sumunod sa labas. Naabutan niya itong may kausap sa cellphone na katalikod sa kanya. Akmang tatawagin niya ulit ito nang marinig niya ang sinasabi nito sa kabilang linya. Oh, nasa loob na ako. Madali lang pala silang mauto. Huminto si Elena. Konting panahon na lang. Pagpapatuloy ni Ricardo, ang boses ay puno ng kasakiman. Mapapasa akin din ang lahat ng dapat ay sa akin. Dahan-dahang umatras si Elena. Ang briefcase ay tila bumigat sa kanyang mga kamay. Anong ibig sabihin noon? Sino ang kausap niya? At ano ang dapat na sa kanya? Ang mga tanong na yon ay umikot sa kanyang isip, kasabay ng isang biglaang takot na gumapang sa kanyang dibdib. Matapos ang hapunan kasama si Ricardo, hindi na mapakali si Maria. Ang bawat anino sa mansyon ay tila nagiging multo ni Ricardo. Bumubulong ng mga pagbabanta. Hindi siya makatulog, hindi siya makakain. Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang takot. Na anumang oras ay sasabog ang bombang 17 taon na nilang iniligtas. Kailangan niyang makausap si Lara. Kinabukasan, nagdahilan siyang masama ang kanyang pakiramdam. Para makalabas ng mansyon, nanginginig ang kanyang mga kamay habang naglalakbay patungo sa isang tagong lugar sa parke kung saan sila nag-usap na magkita. Nauna siyang dumating. Umupo siya sa isang bangkong kinakalawang na, sa ilalim ng isang malaking puno na tila saksi sa libu-libong lihim ng syudad. Ilang sandali pa dumating si Lara. Balot na balot sa isang lumang shawl. Ang mukha ay mas lalong humumpak dahil sa sakit at pag-aalala. Inay, bungad ni Lara. Ang boses ay paos. Inabot nito ang isang maliit na supot ng papel na naglalaman ng kaunting pera. Ito pa lang ang naipon ko. Kaunti lang pero hindi na pera ang problema, Lara. Putol ni Maria,
Hindi na napigilan ng emosyon. Ang kanyang boses ay naging isang desperadong pakiusap. Ang konsensya ko! Ang konsensya ko ang pumapatay sa akin araw-araw. Tumingin siya sa kanyang anak. Ang mga mata ay puno ng luha. Araw-araw kong nakikita si Elena na naglilingkod sa sarili niyang mga magulang. Araw-araw, nakikita ko siyang pinapagalitan ni Doña Carmela, ang tunay niyang ina. At ako, wala akong magawa, kundi manood lang. Para akong pinaparusahan ng Diyos. Ang mga salita ay lumabas na parang lason mula sa kanyang bibig. Ang bigat na matagal na niyang dinadala ay unti-unti siyang dinudurog. Gusto na nating tumakas, inay. Sagot ni Lara. Ang mga luha ay nagsimula na ring mamuo sa kanyang mga mata. Aalis tayo. Itatakas ko si Elena. Pupunta tayo sa probinsya kung saan hindi na tayo mahahanap ni Ricardo. Umiling si Maria. At paano si Amira? Ang tunay kong apo. Hahayaan na lang ba natin siyang mamuhay sa isang kasinungalingan habang buhay? Siya ang maswerte sa ating lahat. Sigaw ni Lara. Ang sakit at galit ay naghalo sa kanyang tinig. Nasa kanya na ang lahat, samantalang si Elena, ang anak ko. Huminto siya, huminga ng malalim, at ibinuhos ang lahat ng sakit na kinikimkim niya sa loob ng maraming taon. At araw-araw kong nakikita ang anak ko na tinatawag na ina ang ibang babae. Ang sigaw niyang iyon ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bahagi ng parke. Isang sigaw na puno ng pagsisisi, paninibugho at pagmamahal ng isang ina na ipinagkait sa kanya ng tadhana. Lingid sa kanilang kaalaman, sa hindi kalayuan, may isang taong nakarinig ng lahat. Si Amira. Kanina pa niya napapansin ang balisa ni Elena dahil hindi pa umuwi ang lola nito. Nag-alala rin siya. Kaya naman, sinubukan niyang tawagan ang cellphone ni Manang Maria. Nang walang sumagot, ginamit niya ang isang app sa kanyang telepono para i-trace ang lokasyon nito. Isang safety feature na ipina-install ng kanyang ama para sa lahat ng staff. Nang makita niya ang lokasyon sa parke, nagpasya siyang puntahan ito, dala ang pag-aalala na baka may nangyaring masama. Habang papalapit, natanaw niya ang dalawang babae sa ilalim ng puno. Ang lola ni Elena at ang nanay ni Elena. Nagtatago siya sa likod ng isang malaking halamanan. Nag-iisip kung paano lalapit nang hindi sila ginugulat. At doon, narinig niya ang huling pangungusap ni Lara. Malakas at malinaw. Anak ko na tinatawag na ina ang ibang babae. Natigilan si Amira. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Anak, bakit sinabi iyon ng nanay ni Elena? Sino ang tinutukoy niya? At bakit sila nag-aaway ng lola ni Elena? Hindi niya narinig ang buong usapan. Pero ang isang pirasong yon ng pangungusap ay tumatak sa kanyang isipan na parang isang misteryong kailangan niyang malutas. Isang pakiramdam na malamig at mabigat ang biglang gumapang sa kanyang sikmura. Isang pakiramdam na ang simpleng pag-aalala niya kanina ay simula pa lang ng isang bagay na mas malaki at mas madilim. Nakatayo lang siya roon, hindi gumagalaw, habang pinapanood ang dalawang babae na magkayakap na ngayon sa gitna ng kanilang pag-iyak. At sa isip ni Amira, isang tanong ang nabuo. Anong sikreto ang itinatago ng pamilya ni Elena? Ang mga salitang narinig ni Amira sa parke ay hindi na maalis sa kanyang isipan. Paulit-ulit itong tumatakbo sa utak niya na parang sirang plaka. Ang anak ko na tinatawag na ina, ang ibang babae. Sinubukan niyang isantabi iyon. Baka mali lang ang pagkakarinig niya. Baka dala lang iyon ng matinding emosyon. Pero may isang bahagi sa kanya na hindi mapakali. Nagsimula siyang mag-obserba. Napansin niya ang kakaibang takot sa mga mata ni Manang Maria tuwing mapapalapit sa kanya. Napansin niya ang mga pilit na ngiti ni Elena tuwing tinatanong niya ito tungkol sa kanilang buhay. At higit sa lahat, ang mga salita ng kanyang ama noong gabing dumating ito. Ang mga mata ng batang yan,
Kamukhang kamukha mo noong dalaga ka. Isang gabi, habang nag-iisa sa library, binuklat niya ang mga lumang photo album ng pamilya. Nakita niya ang mga litrato ng kanyang ina noong kabataan nito. Matangos ang ilong, manipis ang labi, at ang hugis ng muka ay bilugan. Maganda pero iba. Pagkatapos ay kinuha niya ang cellphone niya at tiningnan ang isang litratong palihim niyang kinunan kay Elena habang ito'y nakangiti. Itinabi niya ang cellphone sa lumang litrato ng kanyang ina. Nanlamig ang buong katawan niya. Hindi sila magkamukha ng kanyang ina. Pero si Elena, ang mga mata, ang paraan ng pagngiti, ang maliliit na nunal sa ilalim ng mata. Si Elena ang spitting image ni Doña Carmela Santos. Isang nakakabinging hinala ang biglang sumabog sa kanyang isipan. Isang hinalang napaka-imposible, napakabaliw. Pero sa isang iglap, tila nagbigay ng kasagutan sa lahat. Ang pagiging malayo ng loob ng kanyang ina. Ang pakiramdam na hindi siya kabilang. Ang koneksyon na nararamdaman niya kay Elena. Hindi maaari. Pero kailangan niyang malaman. Kailangan niyang makasiguro. Kinabukasan, sinabi niyang pupunta siya sa mall. Pero ang totoo, nagtungo siya sa masikip na eskinita kung saan nakatira si Elena. Makipot ang daan, magulo ang mga tao, at ang amoy ng usok at pinaghalong luto ay nanunuot sa hangin. Ito ay isang mundong napakalayo sa kanyang kinagisnan. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong sasabihin o itatanong. Gusto niya lang makita ang reaksyon ng ina ni Elena. Gusto niya lang mapatunayan na mali ang lahat ng nasa isip niya. Nahanap niya ang pinto, luma at bahagyang nakabukas. Akmang kakatok na sana siya nang marinig niya ang mga boses mula sa loob. Nagtatalo. Boses ni Manang Maria at ng nanay ni Elena. Dahil sa kaba, hindi siya kumatok. Sa halip, idinikit niya ang kanyang tainga sa siwang ng pinto. Hindi na natin ito pwedeng itago pa, Lara. Narinig niyang sabi ni Maria. Ang boses ay puno ng paghihirap. Si Ricardo! Nagbabalik na siya. Paano kung malaman niya ang lahat? Hindi ko na alam, inay. Hindi ko na alam ang gagawin. Sagot ni Lara, ang boses ay basag sa pag-iyak. Araw-araw, gabi-gabi. Binabangungot ako sa ginawa ko. Pero ginawa ko lang naman yon para sa kanya. Pero paano si Amira? Paano ang apo ko? Siya ang mapalad, inay. Siya ang nabuhay ng marangya. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Amira. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang paghinga niya ay naging mabilis at mababaw. At pagkatapos ay narinig niya ang mga salitang guguho sa kanyang buong mundo. Sa gitna ng isang malakas na paghagulgol, sumigaw si Lara. Kasalanan ko ang lahat. Patawarin mo ako, inay. Kung hindi ko ipinagpalit si Riva kay Amira noon, baka pareho na kaming patay. Riva. Ipinagpalit kay Amira. Ang cellphone na hawak ni Amira ay nawalan ng bigat. Bumagsak ito mula sa kanyang nanlamig na kamay. Ang malakas na kalabog nito sa sementadong sahig ay tila isang putok ng baril sa nakabibinging katahimikan na biglang bumalot sa paligid. Biglang tumigil ang usapan sa loob. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang mukha ni Lara at Maria ay puno ng gulat at takot nang makita nila kung sino ang nakatayo sa labas. Si Amira. Nakatayo siyang parang isang estatwa. Ang mukha ay walang kulay. Ang mga mata ay nanlalaki at puno ng isang sakit na hindi kayang isalarawan. Ang buong buhay niya, ang kanyang pangalan, ang kanyang pagkatao. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Tumingin siya sa dalawang babae, ang mga babaeng nagnakaw ng kanyang buhay. Ang mga labi niya ay nanginig. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit. Sa halip, isang tanong lang ang lumabas mula sa kanyang bibig. Isang tanong na kasing hina ng isang bulong, pero kasing bigat ng buong mundo. Anong sinabi ninyo? Pagod ngunit masaya. Ganoon ang pakiramdam ni Elena.
Habang naglalakad pa uwi, bitbit ang isang maliit na bayong na may lamang prutas para sa kanyang ina. Sa wakas, nakaipon na siya ng sapat na pera para sa susunod na check-up ni Nanay Lara. Habang papalapit siya sa kanilang eskinita, isang pamilyar na figura ang natanaw niya sa di kalayuan. Si Ma'am Amira. Nakatayo ito sa tapat ng kanilang pinto. Hindi gumagalaw, na tila isang estatwa. Anong ginagawa niya rito? Kasabay nito, bumukas ang pinto at lumabas ang kanyang Lola Maria at Nanay Lara. Nakita ni Elena ang gulat sa mga mukha nila na agad napalitan ng matinding takot. May mali. Mayroong isang bagay na napakasama ang nangyayari. Biglang tumalikod si Amira at tumakbo. Hindi ito isang simpleng pagtakbo. Ito ay isang pagtakbong puno ng takot at desperasyon na para bang hinahabol siya ng isang halimaw na siya lang ang nakakakita. "Mama Mira!" sigaw ni Elena. Nabitawan niya ang kanyang bayong. Ang mga prutas ay gumulong sa maruming kalsada. Wala siyang pakialam. Ang tanging nasa isip niya ay sundan si Amira. "Mama Mira, sandali!" sigaw niya ulit. Habang hinahabol ang papalayong anino nito, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sa isang iglap, ang buong paligid ay naging malabo at madulas. Ang mga ilaw mula sa mga poste at mga sasakyan ay kumalat na parang mga mantsa ng pintura sa isang basang canvas. "Mama Mira, mag-ingat po kayo!" Sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay halos malunod na sa lakas ng ulan. Hindi lumingon si Amira. Patuloy lang ito sa pagtakbo, diretso patungo sa isang abalang kalsada, walang pakialam sa mga businang nag-iingay at mga sasakyang humaharurot. Nakita ni Elena ang dalawang nagniningning na ilaw na papalapit. Isang kotse. At napakabilis ng takbo nito. Ang mundo ay tila bumagal. Ang puso ni Elena ay umakyat sa kanyang lalamunan. Wala na siyang oras mag-isip. Ang kanyang katawan ay kusa na lang gumalaw. Sa huling lakas na natitira sa kanya, itinulak niya si Amira. "Mama Mira!" Isang malakas na kalabog, ang tunog ng nababasag na salamin at nababaluktot na bakal. Naramdaman niya ang isang matinding sakit na parabang ang buong katawan niya ay pinupunit. Naramdaman niyang lumutang siya sa hangin saglit bago bumagsak ng malakas sa basang semento. Ang huling nakita niya ay ang gulat na mukha ni Amira, basa ng ulan at ng luha. Ang huling narinig niya ay ang nakakabinging sigaw nito. "Elena, ay nabiya mo." Pagkatapos, lahat ay naging itim. Ang unang bumalik sa kanya ay ang amoy. Amoy ng ospital. Amoy ng antiseptiko. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat. Puti. Nakakasilaw na ilaw. May mga aninong gumagalaw sa paligid. Narinig niya ang mga boses, malalayo at mahihina, na parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Kailangan ng dugo. Nawalan siya ng maraming dugo. Nasaan si Ma'am Amira? Ligtas ba siya? Iyon ang unang tanong sa kanyang isip. Isang lalaking nakaputing damit ang lumapit sa mga anino. Isang doktor. "The patient is in critical condition. Kailangan namin ng dugo. Type O negative. Isang pambihirang uri ng dugo. Mayroon ba sa inyo ang..." Hindi na naituloy ng doktor ang kanyang sasabihin. Isang boses ng babae ang pumutol sa kanya. Isang boses na pamilyar. Puno ng awtoridad. Ngunit ngayon ay nanginginig at basag. Ang boses ni Doña Carmela. "That's..." Huminto ito. Tila nagulat sa sarili niyang mga salita. "That's my blood type. That's my blood type." Ang mga salitang lumabas sa bibig ni Carmela ay tila hindi nanggaling sa kanya. Para iyong isang boses mula sa ibang tao, sa ibang panahon. O negative. Ang pambihirang dugo na minana pa niya sa kanyang lola. Ang dugo na dumadaloy rin sa kanyang asawa. Ang dugo na imposible sanang mamana ni Amira na isang type A. Isang bagay na matagal na niyang ipinagtataka. Isang palaisipang isinasantabi niya lang bilang isang kakaibang likha ng genetics.
Ngayon, ang palaisipang yon ay bumalik na parang isang sampal sa kanyang mukha. Tumingin siya sa pintuan ng emergency room kung nasaan ang dalagang kasambahay. Pagkatapos ay tumingin siya kay Amira na nakaupo sa isang sulok, nanginginig, basang-basa pa rin sa ulan at may hawak na silver hair clip sa kanyang kamay. Don Augusto, sabi ng doktor, given the rarity of the blood type, I would highly recommend. Hindi na kailangang tapusin ng doktor ang kanyang sasabihin. Nababasa ni Don Augusto ang nasa isip ng lahat. Yes, doctor. Gawin ninyo ang dapat gawin, a DNA test, immediately. Habang isinasali ng kanyang dugo sa katawan ng estrangherong nagligtas sa kanyang anak, hindi maalis ni Carmela ang kanyang tingin sa mukha ni Elena. Nakapikit ito, payapa, ngunit may mga galos at pasa. Hinaplos niya ang buhok nito na nakakalat sa unan. Bakit? Bakit merong isang bagay sa batang ito na humihila sa kanya? Isang koneksyon na mas malalim pa sa utang na loob. Ang mga sumunod na oras ay parang isang masamang panaginip. Ang paghihintay ay isang uri ng torture. Si Don Augusto ay palakad-lakad, hindi mapakali. Siya naman ay nakaupo lang, nakatitig sa kawalan. Tanging si Amira ang nagsalita. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, ikinuwento niya ang lahat. Ang narinig niya sa parke, ang mga lumang litrato, ang pagpunta niya sa bahay ni na Elena, ang pag-uusap na narinig niya sa likod ng pinto. Kung hindi ko ipinagpalit si Riva kay Amira noon. Bawat salita ni Amira ay isang patalim na sumasaksak sa puso ni Carmela. Hindi. Isang malaking kalokohan, isang masamang biro. Hindi totoo yan, sigaw niya. You are my daughter, Amira. Anak kita. Mama, umiiyak na sabi ni Amira. Am I? Am I really your daughter? Ang tanong na yon ay sumira sa lahat ng natitirang lakas ni Carmela. Ilang oras pa, dumating na ang resulta. Isang lalaking naka-laboratory gown ang nag-abot ng isang selyadong brown envelope kay Don Augusto. Ang buong mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang panginginig ng mga kamay ng kanyang asawa habang binubuksan ng sobre. Ang tunog ng papel na tila mas malakas pa sa isang pagsabog. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Don Augusto. Ang pagkalito, ang pagtanggi, at sa huli, ang isang sakit na hindi kayang ilarawan. Walang imik, iniabot nito sa kanya ang papel. Maternity test result. 99.90% a match, hindi kay Amira, kay Elena. Nabitawan ni Carmela ang papel. Nahulog ito sa sahig, tulad ng kanyang buong pagkatao. Ang kanyang anak. Ang anak na inakala niyang nawala sa kanya dahil sa isang lagnat noong sanggol pa lamang ito na nag-iwan dito ng ibang blood type ayon sa mga doktor noon. Ang anak na pinilit niyang mahalin kahit may distansya sa kanyang puso. Ang anak na yon ay hindi niya anak. Ang tunay niyang anak ay ang dalagang kasambahay na kasalukuyang nakahiga sa hospital bed. Pinaglingkuran siya. Tinawag siyang mom. Isang galit na hindi pa niya naramdaman kailanman ang biglang umakyat mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang galit na parang apoy, sinusunog ang lahat ng sakit at pagkalito. Hanapin ninyo sila. Utos niya sa kanyang mga security. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Hanapin ninyo ang dalawang babaeng nagnakaw sa anak ko. Hindi na niya hinintay ang paggising ni Elena. Umalis siya ng ospital, sinundan ni Don Augusto. Ang sumunod na eksena ay malabo na sa kanyang isipan. Ang sirena ng pulis, ang pagdating nila sa masikip na eskinita, ang paglabas ni na Maria at Lara mula sa kanilang bahay. Nakita niya ang takot sa mukha ng dalawa. Nakita niya ang pagsisisi, pero huli na ang lahat. Sila, sabi ni Carmela sa mga pulis, itinuturo ang dalawang babae. Sila ang kumuha sa anak ko. Habang pinupusasan ng mga pulis sina Maria at Lara, narinig niya ang pagmamakaawa ng mga ito. Si Lara ay sumisigaw.
tinatawag ang pangalan ni Elena. Si Maria naman ay nakaluhod, umiiyak, humihingi ng tawad. Pero ang puso ni Carmela ay naging bato. Tumalikod siya. Sa parehong sandali, isang doktor mula sa ospital ang tumawag sa cellphone ni Don Augusto. Isinara ni Carmela ang pinto ng kotse. Ayaw nang makinig pa. Ngunit bago pa man niya ito maisara ng tuluyan, narinig niya ang boses ng kanyang asawa, puno ng panibagong pag-aalala. "What do you mean? She's in a coma." Ang mga araw na lumipas ay walang kulay, walang lasa. Ginugol ni Carmela ang bawat oras sa tabi ng kama ni Elena. Pinapanood ang marahang pagtaas at pagbaba ng dibdib nito, nakikinig sa ritmikong tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng puso niya. Ang galit na nag-alab sa kanya noong gabing iyon ay napalitan ng isang malamig at nakakabinging takot. Paano kung hindi na ito magising? Paano kung matapos niyang mahanap ang kanyang nawawalang anak, ay agad din itong babawiin sa kanya? Hinawakan niya ang kamay ni Elena. Magaspang ito. May mga kalyo, mga marka ng pagtatrabaho. Napakalayo sa malalambot na kamay ni Amira. Ito ang mga kamay ng kanyang anak. Mga kamay na dapat sana'y inaalagaan niya. Hindi hinahayaang maglingkod sa sarili niyang pamamahay. Sa ikatlong araw, isang milagro ang nangyari. Isang mahinang ungol. Isang marahang paggalaw ng mga daliri. "Elena?" Bulong ni Carmela. Ang puso'y biglang bumilis. Dahan-dahang idinilat ni Elena ang kanyang mga mata. Malabo pa ang mga ito, puno ng pagkalito. Tumingin ito sa kisame, sa mga tubo ng dextrose, at sa wakas, sa mukha niya. "Ma'am?" "Carmela?" sabi nito. Ang boses ay mahina at tuyo. Hindi alam ni Carmela kung ano ang sasabihin. "Anak, ako ang nanay mo." Ngunit ang mga salita ay hindi lumabas. Sa halip, ang unang tanong na namutawi sa bibig ni Elena ang nagpaguho sa lahat ng natitirang pader sa kanyang puso. "Nasaan po si Nanay Lara? Si Lola? Okay lang po ba sila?" Natigilan si Carmela. Kahit sa kalagayang ito, hindi ang sarili nito ang inisip niya, kundi ang mga taong nagnakaw sa kanya. Maingat niyang sinabi ang katotohanan. "Elena, ang totoo." Huminga siya ng malalim. Nasa kulungan sila. Ang pagkalito sa mukha ni Elena ay napalitan ng gulat at pagkatapos ay ng matinding sakit. Sinubukan nitong bumangon, ngunit pinigilan siya ng sakit sa kanyang katawan. "Bakit po? Hindi po sila masamang tao." Pakiusap ni Elena, ang mga luha ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. "Pinalaki po nila ako ng maayos. Minahal po nila ako." "Kinuha ka nila sa amin, Elena," sabi ni Carmela. Ang boses ay nanginginig na. "Pero hindi ko po sila kayang mawala." Pagpapatuloy ni Elena, ang kanyang pag-iyak ay lalong lumakas. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Carmela, isang pohang puno ng pagmamakaawa. "Parang awa niyo na po. Patawarin niyo na po sila." Hinawakan ni Elena ang kamay niya. Ang mahigpit na pagkakahawak nito ay puno ng desperasyon. "Ayoko na pong mawala ng isa pang ina." Ang mga salitang iyon, bawat isa, ay tila isang malaking bato na dumurog sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Nawalan ng isa pang ina. Ang ibig sabihin ba nito ay, sa isang iglap, naunawaan ni Carmela ang lahat. Ang batang ito ay hindi humihingi ng awa. Humihingi ito ng pag-unawa. Sa mundo ni Elena, ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa pag-ibig at pag-aaruga na natanggap niya. Ang sarili niyang mga luha ay bumagsak na rin. Sa may pintuan nakatayo si Don Augusto at si Riva, si Amira, tahimik na nakikinig sa lahat. Nakita ni Carmela ang sakit sa mukha ni Riva. Ang batang pinalaki niya, na biktima rin ng lahat ng ito. Dahan-dahan siyang tumayo,
lumapit kay Riva at sa unang pagkakataon, niyakap niya ito ng mahigpit. Hindi bilang si Amira Santos ang tagapagmana, kundi bilang si Riva, isang batang nawalan din ng pagkakakilanlan. "Anak," bulong niya sa buhok nito, "patawarin mo si Mama, anak." Naramdaman niya ang paghikbi ni Riva sa kanyang balikat at sa yakap na yon, isang bagay ang naghilom sa pagitan nilang dalawa. Humarap si Carmela sa kanyang asawa. Ang desisyon ay buo na sa kanyang mga mata. Augusto. Tumango si Don Augusto, naiintindihan ang lahat ng hindi na kailangan pang magsalita. Bumaling silang muli kay Elena. "Makikinig kami sa iyo, anak," sabi ni Don Augusto. Magkakasama silang nagtungo sa presinto ng pulis. Isang pamilyang magulo, wasak. Ngunit sa unang pagkakataon, buo. Handa silang bawiin ang demanda. Handa silang magsimulang muli. Ngunit pagdating nila roon, isang pamilyar na mukha ang naghihintay sa kanila sa lobby. Nakangiti ito ng mapanloko. Si Ricardo. At may kasama itong abogado. "Mukhang nagkakasiyahan kayo," sabi ni Ricardo. Ang boses ay puno ng pang-uuyam. "Anong ginagawa mo rito?" Seryosong tanong ni Don Augusto. Tinaas ng abogado ni Ricardo ang isang folder. "Nandito kami para magsampa ng kaso, attempted fraud, and conspiracy to steal assets. Mukhang may plano kayong patawarin ang mga kriminal na ito para pagtakpan ng isang mas malaking krimen." Tumingin si Ricardo sa kanilang lahat. Ang mga mata ay naglalaro na parang isang ahas na handang manuklaw. "Hindi pa tayo tapos, mga Santos." Ang nangisi sa mukha ni Ricardo ay parang lason na kumalat sa buong kwarto. Sa isang iglap, ang pag-asang naramdaman ni Riva kanina ay napalitan ng takot. Ito ang lalaking nagdulot ng lahat ng kaguluhan. Ito ang tunay na demonyo sa kanilang kwento. "Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo," matigas na sabi ni Papa Augusto. Tumawa si Ricardo. "Oh, please, Augusto. Huwag na tayong maglokohan. Ang plano ay perpekto. Palakihin ni na Maria at Lara ang tunay na tagapagmana sa hirap para kapag oras na, madali ko siyang makukuha, makokontrol, at ang buong yaman ng mga Santos mapupunta sa akin." "Hindi yon totoo," sigaw ni Riva. "Ginawa nila yon dahil sa desperasyon. Desperasyon na tinulungan kong itulak." Pag-amin ni Ricardo nang walang bahid ng pagsisisi. "Binigyan ko sila ng ideya, ng pera, ng pagkakataon. Saksi ako sa lahat at meron akong mga ebidensya, mga recorded conversations na magpapatunay na ang lahat ng ito ay isang malaking sabwatan. Natigilan silang lahat. Iyon pala ang plano. Hindi lang simpleng paghihiganti. Isang masalimuot at masamang balak para sirain at kunin ang lahat mula sa kanila." Ngunit bago pa man may makapagsalita, isang mahinang boses ang narinig mula sa likuran. POV Elena. Hindi po totoo yan. Lahat ay napalingon kay Elena. Nakatayo siya roon, nakasandal sa pader para sa suporta. Ang mukha ay maputla, ngunit ang mga mata ay determinadong nakatitig kay Ricardo. "Paano mo nalaman ang tungkol sa sakit ng nanay ko?" tanong ni Elena. Ang boses ay mahina, pero matatag. Natigilan si Ricardo. "Anong ibig mong sabihin?" "Noong gabing nasa mansyon ka," pagpapatuloy ni Elena, "tinanong mo ako tungkol sa sakit ni Nanay Lara. Paanong nalaman ng isang business partner ng mga Santos ang tungkol sa karamdaman ng nanay ng isang simpleng kasambahay? Maliban na lang kung matagal mo na kaming pinagmamasdan." Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Ricardo. "At noong gabing iyon," dagdag ni Elena, "narinig kitang may kausap sa telepono. Sinabi mo, mapapasa akin din ang lahat ng dapat ay sa akin. Hindi ka ba nagtataka, Papa Augusto?" Lumingon siya sa kanyang tunay na ama. Kung bakit ang isang pinsan ay may ganoong galit sa pamilya? Biglang may naalala si Don Augusto. Ang mana ng lolo. Ang isang pirasong lupa na ipinangalan sa akin, imbes na sa pamilya ninyo.
Hanggang ngayon, hindi mo pa rin matanggap. Ang maskara ni Ricardo ay unti-unting natanggal. Ang ngiti ay napalitan ng purong galit. Dapat ay sa akin ang lahat ng yan. Inagaw ninyo. Wala kang ebidensya. Sabi ng abogado nito. Mayroon? Sagot naman ni Doña Carmela na kanina patahimik. Itinaas niya ang kanyang cellphone. Mula nang pumasok tayo dito, naka-record na ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo at ng kanyang abogado. Nahulog sila sa sarili nilang bitag. Ang kanilang pag-amin, ang kanilang pagbabanta, lahat ay nakuha. Ang kaso ay ibinasura. Ang mga testimonya ni Elena at ang recording ni Doña Carmela, kasama na rin ang pag-amin ni Maria at Lara tungkol sa pag-uudyok ni Ricardo, ay sapat na para baliktarin ang sitwasyon. Si Ricardo ang kinasuhan ng extortion, conspiracy at perjury. Dahil sa kanilang kooperasyon at sa pakiusap ng pamilya Santos, sina Maria at Lara ay nakatanggap ng mas magaan na sentensya. POV, Riva and Elena Montaje. Lumipas ang panahon. Ang mga sugat ay unti-unting naghilom. Isang eksena sa loob ng bilangguan. Si Elena at Riva ay magkatabing nakaupo sa harap ni Maria at Lara. Wala nang mga luha. Tanging pag-unawa na lang. Mag-iingat po kayo palagi, sabi ni Elena. Hihintayin namin kayo, dagdag ni Riva. Isang eksena sa isang university campus. Si Elena, suot ang uniforme ng isang nursing student, ay masayang kumakaway kay Riva na abala sa pagpipinta sa isang malaking canvas sa gitna ng field. Isang eksena sa isang art gallery. Ang mga pader ay puno ng mga obra ni Riva Dalice. Ang sentro ng exhibit ay isang painting ng dalawang babae. Isang nakasuot ng uniforme ng kasambahay at isang nakasuot ng magarang bestida na magkahawak kamay habang nakatingin sa iisang direksyon. Sa tabi ng painting, nakatayo si Riva, kasama si Doña Carmela at Don Augusto. Lahat sila ay nakangiti. Sa wakas, dumating din ang araw na nakalaya sina Maria at Lara. Ngunit ang katawan ni Lara ay tuluyan ng bumigay dahil sa kanyang karamdaman. Ang huling eksena ay sa isang tahimik na sementeryo. Nakatayo sa harap ng isang puntod, sina Elena at Riva. Ang pangalan sa lapida, Lara Dalisay, minamahal na ina. Inilapag ni Riva ang isang puting rosas. Salamat sa lahat, Nay, bulong niya. Ang mga salita ay puno ng pagtanggap at kapayapaan. Inilapag naman ni Elena ang sa kanya. Ngumiti siya. Isang ngiting malungkot, ngunit puno ng pag-asa. Tumingin siya kay Riva, sa kanyang kapatid. Magkasama na tayo ngayon, sabi ni Elena. Isang buong pamilya. Hinawakan nila ang kamay ng isa't isa. Ang kanilang mga daliri ay magkadugtong. Sa ilalim ng kalangitan, sa harap ng nakaraan, dalawang babae ang nakatayo. Hindi na mga biktima, hindi na mga anino ng kasinungalingan, kundi mga kapatid na pinagbuklod. Hindi ng dugo, kundi ng isang pagmamahal na sinubok ng panahon at pinatibay ng pagpapatawad.